Ngayong Bonifacio Day, mga kwento ng tapang at paninindigan ang bibida. Dalawang payo ang ihahatid sa ating payong kapatid. Mula Cavite, isang babae ang lumalaban para mabawi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ay matapos niyang malamang ginamit ng kanyang pinsan ang kanyang pangalan sa kasal at iba pang dokumento. Tutukan ang kanyang kwento. Sa Isabela naman, isang mister ang naghahanap ng hustisya para sa mana na ipinangako sa kanyang yumaong asawa. May bahagi ba sila sa lupang ibinenta ng biyenan? Yan ang haharapin ni Mang Mauricio. Mula Antique, isang guro ang nagliligtas ng pangarap ng kanyang mga estudyante. Sa sariling gasto sa tiyaga, itinataguyod ni Teacher Army ang football team ng kanilang paaralan. Yan ang ating kwentong salamat. Mula Batangas City, isang jeepney driver ang inspirasyon ng buong komunidad. Si Adonis Endrinal ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay, tubig at kabutihan sa kanyang mga pasahero. Yan ang tampok sa CIA, Cayetano Inspiring Accounts. Lahat ng ito ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with Boy Abunda. Ngayong Bonifacio Day, inaalala natin si Andres Bonifacio. Nagpupugay tayo sa kanyang tapang na hindi umatras at pusong lumaban para sa bayan. Gaya ng mga kwentong ihatid natin ngayon, mga karaniwang Pilipinong may mabigat na suliranin, pero hindi sila sumusuko. Handa na kami tumulong at makinig. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Sinusolusyonan at agad ina-aksyonan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Cayetano Action agad. Ito po ang tanong ng Pilipino kung saan ang mga katanungan po ng ating mga kababayan ay sasagutin ng ating mga magigiting na abogado. Attorney Marian, maraming salamat muli. Attorney Matt. Hi, Tito Boy. Thank you. At itong mga katanungan ay nanggagaling po sa isang viral post. Narito po ang unang katanungan. Una muna, anong inyong reaksyon nung nakita nyo ang post na ito? Well, Naawa ako. Oo. Naawa ako. Kasi Tito Boy, biruin nyo, isang ama, single father, kailangan pang magnakaw ng gatas para lang may papadede siya sa anak niya, di ba? At makikita nyo na yung sobrang kahirapan nun. It's an unfortunate but common occurrence, I think. At saka sa konteksto naman ng mga nagaganap ngayon sa ating bayan, ito mga billions of pesos na nawawala sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, corruption in general. Ano yung inyong punto de vista, Atty. Maria? Yun nga Tito Boy. Biruin nyo parang, iyon isang latang gatas lang. Yung iba nga parang delata para lang may makain sila. Huli agad, Tito Boy. At pwede nilang ikulong. Pero itong mga politiko na nangulimbat, di ba? O nakaw ng ating kabanang bayan, walang nangyayari. Ilang yung ICI natin, di ba? Ilang buwan nang nag-iimbestiga. Wala pa rin nakakasuhan, Tito Boy. Wala pa rin nakukulong. To think na billions pa yung nanakaw. Okay. Narito po ang katanungan. Kung nagnakaw dahil sa matinding pangangailangan, ibig sabihin, I think what's being highlighted here ay yung dahilan kung bakit siya nagnakaw. Maaari bang hindi na siya kasuhan o maparasahan? Lagi nating sinasabi dito sa show, Jura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. So, pwede pa rin siyang kasuhan. Hindi po kasi naka-enumerate sa ating criminal laws na isa sa exempting circumstances para mapawalang sala po yung criminal liability ng isang tao
ang kadahilanan na may matindi siyang pangangailangan. So, meaning kahit po sobrang hirap na siya, hindi pa rin po siya exempted sa criminal liability para makapagnakaw siya, 'di ba? Pwede siguro pumasok siya sa as mitigating circumstance or mapababa po yung kanyang penalty. Pero exempt po sa criminal liability, hindi po kasi siya nakasulat sa ating batas. Siguro dagdag din po, no? Sa criminal law, kailangan i-distinguish din natin yung intent versus motivation. Ang mahalaga po sa batas, yung intent. Intention mo naman talagang magnakaw kasi kailangan mo yung gatas. Pero the motivation behind your intent to steal, yun hindi na po yun kinoconsider ng batas, no matter how justified it may be. Kaya, yun nga, kahit harsh ang batas, kailangan talagang sunod. That's a very good point. Kasi ngayon ko lang nakita yan from that perspective, na ang motivation ay, ang intent ay magnakaw, motivation, gutom ang anak ko. So walang weight na ibinibigay doon sa motivation. Yung intensyon ang tinitingnan. Narito ang pangalawang katanungan. Ano ang pagkakaiba ng petty theft at qualified theft? Okay. Ito hindi ko alam to. I would say simple theft versus qualified theft. Yung petty, yung simple. Yeah. What makes thievery simple? Simple theft. Siya yung pinaka-basic form. It's taking the personal property of another with intent to gain and without violence, intimidation, or force. Ano yung qualified? Yung qualified, this simply means yung mga... Same lang siya ang definition ng theft, except that it is committed by a domestic servant or with grave abuse of confidence, or yung medyo obscure na or obsolete na ngayon na kapag cattle, fish, or coconuts yung ninakaw. Kasi we have to understand that yung revised penal code natin, 1930s pa ito ginawa. So at that time, iba yung economic value ng large cattle, ng coconuts, and then ng fish. And then we have to consider rin na sobrang vulnerable nito kasi, di ba, like yung mga cattle, iniiwan lang naman yan sa isang place. Wala namang bantay yan. Coconut, yung plantation, wala rin naman masyadong bantay that time. So madaling nakawin yung access. So parang in-elevate nila ito to qualified theft, which merits a higher penalty. Okay. Ang ating next na tanong ng Pilipino ay kung binayaran ng pulis, na in this case binayaran nga ang ninakaw, itinuturing pa rin bang may krimen na nangyari? Ang sagot po ay yes. While commendable po yung ginawa ng pulis na binayaran na, so wala nang damage doon sa ninakawan, pero under the law, meron pa ring krimen na na-commit. For example, yung theft po, once you take someone else's property without his consent, consummated na. So, pwede ka nang kasuhan. Kahit ibalik mo, kahit bayaran mo, or someone else pays for it, may krimeng nangyari. Hindi na siya nakulong, pero nag-commit pa rin siya ng crime. Yes, opo. Hindi na lang po itinuloy yung kaso. Ayun. Kaya wala siyang... Paano ang record nun? Wala po. As if Walang wala pong Well, if nangyari. nothing happened, Yes. because a good Samaritan, ito nga yung sa labas ng batas na yung awa, yung compassion, naunawaan ng colonel na kawawa naman yung tatay. So maraming salamat mga attorneys sa pagsagot sa ating tanong ng Pilipino. Kaya dito po sa tanong ng Pilipino ay sinasagot po natin yung mga tanong na legal, ika nga, na minsan ay ikinabibigla ho natin dahil iba yung ating akala doon sa mga kasagutang tama. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan at magkikita-kita tayo muli kasama ang ating mga abogado dito lamang po sa Tanong ng Pilipino. Ang hirap isipin na pati ang sariling pagkatao mo pwedeng maagaw ng ibang tao. Yan ang nangyari kay Rosalina, identity theft. Ginamit daw ng pinsan niya ang birth certificate niya para magpakasal. Kaya lumalabas kasal siya kahit hindi naman ito totoo. Ngayon gusto niya nang itama ang record at mabawi ang kanyang pagkakilanlan. Narito ang payong kapatid para bigyan siya ng mga legal na payo. Ate Rosalina, pwede niyo po bang ikwento kung ano po ang nangyari? Nalaman ko lang po kasi na yung nagkuha ako ng sinumar, na kasal na pala. Gusto ko lang sana din maayos yung birth ko nga. Dalawa kasi kami gumagamit. Sino po ang gumagamit po ng... Yung pinsan ko po nga nakatira po sa bahay namin. Nung kumuha po ako ng sinumar, magpakasal dapat kami. Kaso, yun nga, married nga po nakalagay doon. Kailan po nyo nalaman? 2018.
2018. Pero yung nakalagay pong kasal sa Senomar, kailan daw po nangyari yun? Na Medyo- kasal na pala kayo? Matagal na po nangyaring kasal na. So, maliban dun sa Senomar, hindi naman niya ginamit yung pangalan mo sa ibang bagay? O Ginamit po niya, yung mga anak po niya, bali ako na po yung nanay nga nakalagay. Kasi yun na talaga yung ginagamit mo. pati sa mga birth certificate nila, ibig niyo sabihin? So, linawin lang natin, birth certificate nyo yung ginamit niya sa pagpapakasal niya at sa iba pa po niyang mga dokumento. Tama po ba? Kaya lumabas sa SEP. Kaya yun yung gusto kong maayos. Pero paano daw po nagamit ng pinsan niyo yung pangalan? Kasi nung time na yun nagpakasal siya, wala pa siyang 18. Ilang taon po siya? Mga 17. Yan po noon, mga 18 ako. So, buntis kasi yan. Pinahiram niyo ba yung Hindi po, birth hindi ko certificate? pinahiram. Paano niya nakuha? Sa bahay po kasi siya nakatira. Ibig sabihin, nakita niya lang, tapos yun Yung na papa yung ko daw ginamit. po ang nagsabi nga yun ang gamitin. Pinahiram sa kanya. Kasi sa probinsya ka. Sino Hindi po naman nila. nagsabi na pinahiram sa kanya? Yung pinsan ko po, Siya lang po yung nagsabi? Or inamin po ba ng tatay niyo na siya yung nagbigay sa pinsan? hindi na po sila nag-ano kasi hindi na kami nagkaintindihan dahil galit na po siya kasi si Papa daw. Yung Papa ko naman, ayaw rin naman aminin. So, ang nagsasabi lang na pinahiram sa kanya, Yung siya lang din, yung pinsan mo lang din. So, anong naging reaction nila nung... Siyempre, kinumpronta mo sila nung nalaman Sabi mo. niya, magpalit na lang daw po kami ng pangalan. Pero sa mga anak niyo po, ang gamit pa din yung birth certificate niyo sa registration. So, lumalabas po, yung anak po niya at anak niyo, magkakapatid. Magkakapatid. Parang ganun po. So, bukod po sa inyo, sa pamilya niyo, sino po pong nakaalam nitong issue na ito? Yung mama ko po at saka mga kapatid ko. Tapos, gusto naman nilang maitama yung nangyaring mali. Kaso di nga namin alam paano ayos. Kasi ang pinagpipilitan po niya, magpalit daw kami ng pangalan. Kasi may mga apo na nga po siya. Pero nakalapit na po ba kayo sa barangay o sa kahit Lapit ano na po daw sa barangay, kaso lang di rin alam kung ano. Kasi gusto daw ipaanal, wala naman daw silang pera pagpaanal. Sa munisipyo po ba nakapunta na kayo? Ano po yung... Pinapagalitan lang din daw po sila, bakit daw ganun. Pero wala pong sinabi na proseso na dapat nilang sundin para maitama yung... Wala po. Walang Wala po. sinabi din. So, ano po yung gusto niyo pong mangyari talaga? Gusto ko sana maayos yung ano. Di ko nga alam kung paano ba yun ayusin yung ganun. Kasi gusto niya ako ang magpalit ng pangalan. Tapos nung sinasabihan ko naman siya hindi pwede, hindi rin daw pwede nga siya magpalit ng pangalan. Pero kailan niyo babalak magpakasal, Ate Rosalie? Kahit naman hindi na sana kami maayos ko lang yung birth ko. Kasi nga minsan kumukuha pa ako ng PhilHealth at saka hindi ako makakuha dahil Ginagamit Ando na rin na. pangalan. meron ng kumuha. Siya na rin yung gumagamit ng PhilHealth. So ano po yung ID nyo na pagkakakilanlan na kayo bilang Rosalina na hindi pa niya nakukuha? Yung TIN ID po Teen at saka ID, ano pa po? voters. May national ID na po ba kayo? Passport po. Ang meron lang po sa kanyang nakapangalan na sa ilalim ng pangalang Rosalina ay yung marriage certificate At saka, tsaka PhilHealth membership. Sa pagkakaalam nyo, yun pa lang pong dalawa na yun. Yun po ang alam ko. Sa ganyang kaso po kasi, ate, no, na pag ginamit ng isang tao ang inyong identity, no, at nagpakasal sa iba, hindi kasi siya papasok sa annulment. Kasi merong kaso, di ba, Attorney Mark, Republic versus Olaybar, na sinabi ng ating Korte Suprema na ang dapat na remedy dito is mag-file ng correction of entry under Rule 108 kung saan babaguhin lang yung nakasulat na entry doon sa marriage contract. Linawin po natin, no? Kasi parang yung takot yata ng pinsan nyo, walang paraan kundi magpa-anal siya. So pwede po kasi nating sabihin na hindi kailangan magpa-anal kasi ang nakalagay doon, mali talaga. Walang nangyaring kasal. Walang celebration of marriage talaga. Walang ceremony. Non-existent kasi siya. Fictitious talaga siya, non-existent. Mas madali po, yung i-correct mo lang yung entry sa civil registrar. In fact, meron po kasing isang kaso na sinasabi niya nga na umabot hanggang Supreme Court kasi yung nangyari sa inyo, nangyari doon sa tao na yun na may isang Pilipina, nung kumuha ng Senomar, nalaman niya kasal na pala siya sa isang Koreano. Ginamit lang yung pangalan niya. So, ang ginawa niya po, nag-file nga po ng petition na under Rule 108, pinakorek niya lang kung ano yung records niya sa civil registrar. So, inalaw po yun ng Supreme Court. So, sa palagay po namin, yung kaso niyo, parehong-pareho.
ng nangyari doon. So, hindi po dumaan yun ng annulment, kinorek lang po yun sa civil registrar, sa RTC, sa Regional Trial Court, kung saan po nakarehistro yung kasal ng pinsan nyo. So, doon nyo po yun ipapa-correct. Sa annulment kasi, ipapawalang bisa mo yung kasal. Sa nangyari kasi sa inyo, wala naman talagang kasal sa simula pa lang. Kasi wala ka naman doon, di ba? Hindi naman ikaw yung humarap doon sa pare or sa solemnizing officer. So wala talagang kasal na nangyari. You have to go to court pa rin. Pero sa special annulment. proceeding mas lang mabilis. siya. Special proceeding naman siya. So in that way, pwede ho namin kayong matulungan. For example, dun sa mga kailangan na dokumento para lang mapadali yung pag-process yun ng requirements para makapag-file kayo ng petition. At sa siguro, payo na din sa pinsan mo, no? Kung ang takot niya ay mapapawalang visa ba yung kasal niya, magiging illegitimate ba yung mga anak niya. Kasi sa pagkakaalam ko, sabi niyo kanina, kaya lang naman ginamit yung pangalan niyo kasi nung panahon na nagpakasal siya, minor de edad siya. So ngayon naman nasa hustong edad na, para maitama yung mga nangyari, pwede naman siya magpakasal ulit ngayon na nasa hustong edad na siya. So yung mga anak niya, pati yung mga apo niya, malilegitimize naman. Ang mangyayari lang, yung pangalan na malalagay sa bagong marriage certificate niya, kung magpakasal siya ulit ngayon, siya na mismo. So wala nang madadamay tulad mo na mali naman pala talaga yun. So, wala dapat siyang ikabahala. Wala namang mawawala except that uulitin niya lang yung proseso ngayon sa tamang paraan na ikakasal lang ulit. Oo. So dapat malaman niya yun. Makipag-cooperate siya sa'yo sa pagkukorek ng mali sa civil registrar. Tapos yung PhilHealth naman din niya. Yung PhilHealth May itama. registrations, pwede rin maayos yun. Kailangan lang atang mag-present siya ng si Ate Rosalina ng mga dokumento na nagpapatunay na siya talaga si Rosalina Madrid at hindi yung pinsan niya. Let's say, mauna yung court order dun sa yun, correction. pwede Pwede din. mong ipakita rin sa PhilHealth yun. Kasama And kung may iba ka pang madiskubre na ginamit niya yung identity mo para maging member doon or what, pwede rin natin ipakita as pruweba yun na hindi siya etong tao na to dahil ako yan. So in that way, makokorek or makakancel yung kung ano man yung ginamitan niya. Saka siguro bigyan din natin ng babala yung mga nanonood, no? Na mali po ang ganitong klaseng gawain. Kasi baka naniniwala siguro tayo na baka wala namang masama, na pahiram lang naman yan. Marami pong consequences yung pagpapagamit ng isang birth certificate. Yun yung pinaka-foundational civil document kasi natin, di ba? Yan yung pagkakakilanlan natin. So kapag ginamit mo na yan, pinagamit mo sa iba, lahat ng mga susunod na dokumento, may iba na din. Di ba? So ano yung mga liabilities ba ng mga... Pwede siya makasuhan ng kriminal, di ba? Pwedeng falsification of public documents. Pwede din pumasok sa usurpation of civil status. Tsaka kung ginagamit niya pa rin yan, pwede siya maging cybercrime, di ba? So, ilang taon na po ba siya ngayon? Sa 40 plus na. Oh, 40 plus. May apo na nga daw. May apo na. So, dapat po, matanda na, nasa hustong edad, sana itama na po ito. Mali na ito. Sa totoo lang, parang lumalabas kasi na legitimate children niya yung within the marriage, 'di ba? Yung kasal doon sa asawa, yung sa pinsan. So yung mga anak doon, syempre, yun yung legitimate children. Yung mga anak niya ngayon, na totoong anak niya na outside the marriage, 'di ba? Illegitimate siya. Sa hatian kasi ng mana, 1/2 lang ang makukuha ng illegitimate children versus doon sa legitimate children. So may mga ganun pong komplikasyon niya. So dapat ma-realize din po yun ng pinsan niya. Para naman, sa kapakanan ng mga anak niya, sana maisip niya rin po yun. So, una, papakorek po natin sa civil registrar sa pamamagitan ng Rule 108 petition. Kung gusto niyo pong kasuhan pa yung pinsan niyo, pwede pa po ng mga kasong kriminal. Pero pwede naman kausapin muna. I-explain lang natin sa kanya. Baka kasi ang nasa isip niya naman okay lang yung nangyari. Dahil nga ang solusyon niya, pagpalitin na lang yung pangalan. Pero kasi may consequences yun. Hindi natin pwedeng itama yung mali, nang mali na naman. Tutulungan po namin kayo. Nakarehistro yung kasal saan po? Cagayan de Oro. So doon po kayo humingi ng Senumar niyo? Doon po sa may barangay pa po. Doon Carlos Bukidnon. Kasi doon ipafile yung petition. Ano po yun? Kailangan ko pang umuwi ng probinsya. Ganun po ang mangyayari. Kung saan po rehistrado yung kasal, doon po kasi magfa-file ng petition. Kasi sila'y nakakaalam ng record niyo ron eh.
At sila din yung magtatama nun kasi sila yung nagrehistro. Pero kahit naman malayo siya, tutulungan ho namin kayo, titignan namin kung ano pang guidance yung maibibigay namin sa inyo. At least kaya pang ayusin, i-reverse yung damage na nangyari. Salamat po ulit, Ate Rosalina, and sana, kumbaga, marami kaming nalinaw dun sa problema nyo and tutulungan pa ho namin kayo. Salamat din po. Sinamahan ng Team Cayetano in Action with Boy Abunda si Rosalina sa Public Attorney's Office na agad na nagbigay ng endorsement para masimulan na ang proseso ng pagtatama ng kanyang mga records at mabawi ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa Supreme Court na dapat na gawain pagka may mga ganitong klaseng kaso ay dapat mag-file ng Rule 108, Correction of Entries, sa place kung saan narehistro yung nasabing kasal. So kahit anong kaso, ang number one is yung pagkalap ng ebidensya. Para mabawi mo yung identity mo, mag-ready ka na. Kasi i-ready mo na yung mga ebidensya patunay ng pagkakilanlan mo. Tapos, pumunta ka na ngayon doon sa agency na concerned. Parang masaya na nga, parang nakakatakot. Kasi umpisa pa lang, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Yung binigay po niya sa amin na endorsement na para mailapit po ang asapaw, malapit sa amin. Pasalamat po ako sa CIA, Ate Pia at saka kay Kuya Alan, kay Tito Boy Abunda. Alam mo, galing pang Isabela, itong Simbang Mauricio na humihingi sa atin ng tulong. Bakit? Ano bang naging problema nila? Kasi yung mana na dapat para dun sa yumaon niyang asawa, ibinenta ng kanyang biyenan at parang naglahong bula. Yung so ibig sabihin, yung mana dapat nung asawa ni Mang Mauricio na si Aling Marisa, parang bigla na lang nawala, gano'n na lang. Kasi binenta ng biyenan. At ang masakit pa doon, meron silang pag-uusap sa barangay na bibigyan dapat si Aling Marisa ng mana mula sa ari-arian ng kanyang tatay. Kaya lang, nung namatay ito, parang makalimutan na lang. So, kaya pala humihingi ng payo ngayon sila Mang Mauricio kasi gusto nilang malaman kung paano ba nila mababawi yung karapatang nawala dun sa asawa niya para na lang dun sa mga anak nila. Correct. At para maging maayos ang lahat sa legal, makuha nila yung para sa kanila. Alam mo, mas mabuti pa ang gawin natin. Pakinggan natin yung magiging payo sa case na to nila Ate Pia tsaka ng mga abogado niya. Ang mahadya. Marami tayong Kuya Mauricio, welcome po sa show. Kamusta kayo? Okay po. Pumunta yata kayo dito dahil meron ho kayong hihingin payo. Yes po. Okay, kasama po natin si Attorney Mikey, si Attorney Ben, at si Attorney Sari. Sisikapin po namin na makapagbigay ho sa inyo ng payo. Yes. So, kwento niyo po sa amin, ba't kayo napunta dito? Yung biyanan ko, nagbenta kasi ng lupa. Ang halaga ay 1.3 million. Yes yung po. biyanan nyo, tatay ng asawa yes nyo. Po, ate. Binenta niya yan, patay na yung asawa nyo. Tama ba? Yes po. Kasi buhay pa yung biyanan nyo no? Yes po, ate. Okay, sige. So, nagbenta po si biyanan. Anong problema natin dyan? Ang problema nga doon, ate, mabibigyan sana naman yung anak ko. Ang habol nyo is, kung anong habol ng anak nyo. Yes yun ang po. tanong mo. Yes po. Ang biyanan nyo, ano nga pangalan niya? Bartolome Orenia Senior po. Nagbenta si Bartolome. Ilan po ang anak ni Bartolome? Bali, 7 lahat. Pito. Tapos yung kanyang asawa, yung nanay ng asawa mo, patay na. Yes po. Patay na, di ba? Okay. Itong lupa, sino ho ang may-ari? Sa kanilang dalawa yung Sa kanilang dalawa, yes okay. Po. So, tingin ko ang issue natin ngayon is inheritance or succession, sa madaling salita, mana, no? So, unang-una pag-usapan natin sa mana, in this case, lupa, no? So, sino ang may-ari ng property, ng mamanahin? Tapos, sino ba ang mga eredero nung nagpapamana? So, ang pinag-uusapan natin ay isang lupa. Ito ay pag may-ari ng mag-asawang Bartolome at Lourdes. Namatay na si Lourdes. Yes. May 7 anak. So, unang-una, anong parte ng property ang pwede nang mapapamana?
Ate Pia, since ang property po ay conjugal property or pagmamay-ari ng mag-asawa, tigkalahati po sila. So yung kalahati lang ng property na pertaining doon sa namatay, yun lang po yung ipapamana sa mga anak. Okay, kasi yung kalahati, buhay pa ang may-ari. Yes po, ate. Okay. So yung kalahati noon, ang mga eredero ay sino? Yung mga anak po, kasama po yung asawa niya. So 7 anak at yung asawang buhay pa. Yes. Okay. So, nung binenta ni Bartolome yun, ibig sabihin yung parte niya, binenta niya, karapatan niya yun, ha? Pwede ba niyang ibenta? Pwede, Ate Pia. Pwede. Kasi siya may-ari eh, nung kalahati niya. Pero yung kalahati, ang nagme-may-ari ay yun ngang 7 plus siya. So, 1.3 million, ang kalahati ng 1.3 million ay 650,000. Kanya yun. Bahala siya kung anong gagamitin niya doon. Pero yung 650, paghahatian po ng 7 plus 1. So, ang asawa nyo ay 1 sa 7, di ba? Yes po. So, divided by 8 na si 650. So, more or less, that is 81,000. Karapatan ng bawat isang sinabi ko. Yung kwarta na nakuha niya pagkabenta, kanino ho ba na ibigay? Binigay niya dun sa Bartolome Jr. So, iisa lang yung anak na nakakuha? Bali 3. Okay, so karapatan po nung 4 pa na anak at ang tumatayong eredero naman ng asawa nyo na isa sa anak, yes, kayo po at mga anak mo. Ilan ang anak nyo? 2 kayo. So, iba pa yung hatian nyo. Kumbaga, aangkinin nyo na yung mga karapatan nung yumaan yung asawa bilang eredero ng kanyang nanay. So, kaya nyo hong ilaban yan. Nabanggit nyo ho ba sa inyong biyanan na may karapatan ho kayo dyan? Yes po, ate. Ano mo sabi? Sunod-sunuran kasi yung biyanan ko na... Matanda na rin ba? Sunod-sunuran dun sa anak niya na junior. Okay. Siya ang nag-ano lahat yung... ibilang po nila yung pera. Tapos pag kailangan yung junior yung pera, siyang nag-withdraw. Okay. Kuya Mauricio, pwede namin kayong matulungan kasi lahat naman ng legal issues, nadadaan yan sa tamang pag-uusap. So yung show po na Cayetano in Action with Boy Abunda, pwede kayong samahan para makipag-usap dun sa mga kapatid po ng yumaon yung asawa. So pag hindi yan naayos sa mabuting usapan, na ito talaga sa batas, ito dapat ang natanggap nyo, pwede na tayong dumaan sa legal na proseso. Hindi po talaga ina-advise na magkorte, magkaso. Mas maganda talagang maayos siya sa labas ng korte dahil baka yung amount na makukuha nyo doon na 81,250, mauubos nyo pa sa pagbabayad ng mga legal fees. Pero kapag hindi pa rin sila pumayag, pwede tayong magsulat ng demand letter. So sa ganung paraan, tingnan natin kung paano ito maaayos na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa korte para korte pa magsabi sa inyo na o bigay mo yung share niya dito para maiwasan na po iyon. Yes po, Atty. May naibanggit ho na humarap ho kayo sa barangay. Yes Tama po. ho ba? Yes po. At may kasulatan kayo. Meron po. Patingin ho ng kasulatan. Ito naman ay binabanggit ko lang for the further education of our viewers. Ilocano kasi pagkasulat Hindi, dito. okay lang. Papakita ko lang naman. Ang nakikita kong pirma dito is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ang pumirma. Tama ba? Kulang, PSC. O, hindi nga. Kulang nga. Pero yung asawa niyo, di ba siya si Marisa? Marisa po. Oo. At nakapirma ba siya? Nakapirma pa siya, no? Nakapirma. Kasi buhay pa siya nito 2022, no? Yes. May sinasabi dito na pagkasunduan na kung sa hinaharap ay maibenta na rin ang lupa, nagdesisyon sila na si Ginoong Ominya Jr. ang magiging prioridad. So, ito yung anak na sinasabi Yes po, niyo, yung ano? teacher Bartolome Jr. magiging prioridad. Mahirap sabihin na legal yan kasi, okay, pumirma ho dyan si senior, di ba? Si tatay. Yes. Pero katulad ng sinabi ko, yung kalahatinan ang nagmeme-ari, si nanay na patay na, dapat yon napaghatian ng 7 magkapatid plus si tatay. So, hindi pwedeng pagkasunduan ng 5 yung kalahating yan kasi sabi ng batas, yung kalahating yan, ito ang magmamana. 7, kasama na doon ang asawa nyo sa 7. So, yung kalahati dito, hindi na nasunod yung batas. Papayag pa ako, ilalaban ko pa yan kung sasabihin na, alam namin, ito karapatan namin, wini-waive namin.
wine-waive namin yung hindi namin ilalaban yan dahil payag kami na siya. Medyo baka ano pa yun kasi ibig sabihin tinanggap nyo na ito na yung mana nyo, ngayon kusan yung ibinibigay. Donate. So yung half yan hindi na nga talaga valid. Tapos yung kalahati. Yung kalahating pinangahawakan ni tatay, nasa kanya, yun ang tinatawag na undivided share niya dun sa kabuuan ng lupa. Undivided share, ibig sabihin, hindi kasi natin napipinpoint pa kung itong part na to kanan, iyo yan, kaliwa, hindi. So ang nangyari ay naging co-owners po si tatay at yung kanyang mga anak dun sa kabuuang lupa. Pero kagaya po ng sinabi ni Ate Pia, yung kalahati po doon, automatic kay tatay. Kanya lang. 650,000, kanya yon. Pero yung 650,000 na dapat pinamigay na sa lahat ng magkakapatid, plus may konting share pa doon si tatay, yun yung dapat naging object po or naging parte ng kasunduan dito sa barangay. Pero as to the share po nung tatay dahil buhay pa siya, yun talaga kanya na talaga yun. Hindi yun pwedeng pagkasunduan dito na, pag nabenta, buhay pa si tatay, paghatian natin yung lahat. Yun, hindi po pwede yun. Yun ang tinatawag po kasi sa batas natin na hindi ka pwedeng mag-enter into a contract na ang subject ng kontrata mo ay future inheritance. Pero, kagaya sinabi natin, Pia, co-owners na sila dun sa parte nung kay nanay. Yun dapat ang naibigay na sa kanila at yun dapat ang napagkasunduan dito sa barangay settlement. Ito pa yung panglas na ginawa yung teacher na bayaw ko. Na binibigyan kami ng 10,000. Tapos, doon sa kabuuan, 10,000 ang sa inyo. Yes po, ate. Binibigyan kami 10,000, tapos may kondisyon pa dyan. Ano yung kondisyon? Ang kondisyon dyan, parang nakuha na raw namin yun. Mana ng claim. Parang quit claim. Oo, na parang okay na kayo dyan, tama na. Pero hindi ko naman tinanggap, ate, kasi parang mali naman yun. Opo. Tama ho yung instinct nyo na mali ho yun. Kaya ang importante is harap ang CIA sa pamilya nyo. Kung nanaisin nyo, tutulungan namin po kayo na maipaliwanag din sa kanila. Minsan mahal din na kumuha ng abogado. Kaya ang CIA very proud po na meron tayong mga abogado na handa kong tumulong sa inyo. Maraming salamat. Walang anuman po. Sana ho nakatulong kami, makabawas ho sa perwisyo ninyo. Huwag nyo nang isipin dahil nasa tama ho kayo, umasa ho kayo na gagalingan natin ang pagpapaliwanag sa mga kamag-anak ninyo para maliwanagan po ang lahat. At sana yung mga nakikinig na may ganitong sitwasyon, yun din ho ang tandaan nyo, no? Yung mga nabigay namin ng mga pointers, pati ho sa mga barangay na napakasipag na mag-areglo ng magantong kaso, pero yun nga, hindi ho pwedeng pagkasunduan yung future inheritance. At ingatan din po natin na yung property, lalo na pag may asawa, tandaan nyo ho, yung kalahati dun sa isang asawa, yung kalahati dun sa kabilang asawa. Medyo iba pa ho yan pag hindi mag-asawa. So, case to case din po yun. Dun ho pumapasok talagang trabaho ng abogado. Maraming salamat po. Salamat sa tiwala. Thank you po. Nagpadala ang Cayetano in Action ng demand letter sa ama ng yumaong asawa ni Mauricio na si Bartolome Oriña Sr. Umaasa ang programa na agad na sasagutin ni Bartolome Sr. ang demand letter para magkaroon ng bahagi sa ari-arian ang mga naiwang anak ni Marisa. Tututukan ng programa ang kasong inihingi ng legal advice ni Mauricio. Dala ang pag-asang ito'y mauuwi sa isang maayos at patas na pagtatapos. Nagsimula bilang accounting and commerce staff si Teacher Army pero kalaunan napagtanto niya na nasa pagtuturo talaga ang kanyang puso. Pero hindi lang sa loob ng classroom natatapos ang pagbibigay niya ng kaalaman dahil isa rin siyang coach ng mga kabataang atleta ng San Jose Antique. Paano nga ba tumatayong isang ina si Teacher Army sa kanyang mga student athletes? At paano niya sila tinutulungang maabot ang kanilang mga pangarap? Ating alamin dito sa Salamat. So excited na naman na nandito tayo sa Salamat segment natin na kung saan kasama naman natin ay si Teacher Army or during the time na wala siya sa loob ng classroom, it is Coach Army. Yes, so thank you so much for joining us and getting in touch with us. Thank you po. So now I know that you have a team of 15 players, no? Yes po. Mga lalaki. Si Senator Loren, taga Antique, of course, Yes po. and I'm sure full support siya dito sa advocacy ng CIA with BA along with Kuya Alan, Tito Boy, na
palaguin pa natin ang partisipasyon ng mga kabataan sa sports. So, we actually sent one of our coaches there, si Coach Melvin. Holistic yung approach niya, although specific si Coach Melvin sa running and triathlon. Pero dating football player si Coach Melvin, kaya I'm sure makakatulong din siya. And kami naman, kahit anong magagawa namin to support yung mga katulad nyo na on the ground, na nag-aasikaso day-to-day. Imagine, pati pagkain ng mga bata, pinoproblema yun. Alam ko yun ha, kasi ako ay soccer mom. Ang mga anak ko ay football player. And because of that, parang naging ampon ko na rin yung mga teammates nila na taga-probinsya. Tapos dito nag-aral sa Manila, sa UP. So, ang dalas ho niya nasa bahay namin. Kaya, I know what it's like na mag-alaga, magmahal, at isuportahan ng mga athletes natin. So, ano tingin mo ang biggest need ninyo? Actually, yung playing venue talaga. Kulang yung playing venue ng mga bata. At saka yung talagang equipment. Nagre-reach out ako sa mga mag-sponsor sa bola. Tapos nakikita ko yung mga bata nakapaalang. And for some of them are using their rubber shoes na ginagamit sa school. Yun din ang ginagamit nila sa practice. So, that's kung very titingnan common ko, in the province. Kung titingnan ko, hindi naman yung ganong gamit, di ba? So, because nakita ko naman yung mga bata eager na maglaro ng football. So, sabi ko nga, bakit hindi ko sila tutulungan? So, sabi ko sa alumni coach namin, meron kasi kaming alumni coach doon na andyan yung enthusiasm nung person na to, na yung tinatawag si 20 Arsaga, yung pangalan niya. So siya talaga yung every afternoon, siya yung nag-help sa mga bata. Kasi meron pa akong klase, hindi ako pwedeng lumabas ng classroom. Until tapos na, oo. And after the class, hindi pa kami pwedeng, yung mga bata hindi pwedeng mag-training pag wala ang coach. Bakit? So ang hirap, yun kasi yung patakaran ng school. Siguro yan pwede natin i-review kasi hindi naman napaka-peligroso naman nung sport nila. So, hindi naman kailangan siguro na may nakabantay doon. Hindi naman to parang umaakyat ng pader o tumatalon sa dagat na kailangan may ano. Kasi sa ibang bansa na nakita kong lumago ang sport, katulad ng football, laro mga bata sa sa kalye, sa kung saang safe. Basta safe yung lugar. Diba? So, siguro pa-review natin yan sa DepEd din yung policy. Madali naman natin matawagan si Secretary Sani Angara. I'm sure nagmamalasakit lang ang school. Tama po. So, meron kaming konting gift para sa'yo. This is to help the advocacy. Pero rest assured, this is just the beginning. Off the air, kausapin ka pa ng team natin para alamin kung ano pa yung matutulong natin para masuportahan ang efforts mo for the youth sa pamamagitan sa pagsusuporta sa kanila sa football or for that matter kung may iba pang sports. Kaya nga panay ang tanong ko na asan kayo? Malapit ba kayo sa University of Antique? Kasi na ocular inspection na yan ni Coach Melvin at alam na natin kung ano yung mga nandun ng mga facilities. Kaya for me naman, make the best out of the facilities that are available para tuloy-tuloy din ang pag-progress nating lahat. And thank you so much for everything that you do. Thank you. God bless you. Thank you so much. God bless po. Sana na-inspire kayo sa kwento ni Army. Imagine all the way in Antique, in a town na nakita lang niya yung desire ng mga bata to play. Kids have the innate desire to play. As parents, educators, LGU officials, harapan natin ng way kasi napaka-healthy ng hobby na yan na engaging in sports. It will be lifelong learning for them, not just to learn that sport, pero ma-apply nila yung lessons nila in sports. Matuto kang matalo, matuto kang manalo, humble ka pa rin, masipag ka. Lahat yan magagamit nila as responsible citizens of our country. Thank you, Army. Thank you so much. Sa biyahe ng buhay, iba't ibang tao ang ating mga kasalumuha. May mga sari-saring kwento, pinanggalingan, at mga laban sa buhay. May kanya-kanya man tayong pinagdaraanan, may mga tao pa rin hindi nakakalimot na magpamalas ng kabutihan sa iba. Ito ang kwento ni Tatay Adonis Endrinal, isang jeepney driver na hindi lang umiikot ang buhay sa pagmamaneho, pero sa kung paano rin niya mapapasaya ang kanyang mga pasahero.
Ating alamin ang kwento ng kanyang buhay dito sa Cayetano Inspiring Accounts. Maraming salamat, Adonis, sa iyong pagdaan sa amin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat din po sa inyo sa pag-invite niyo po sa akin. Cayetano Inspiring Stories. Kami talaga'y naghahanap, hinahalughug namin minsan ang mga lugar dahil naniniwala kami na napakaraming inspiring stories ang ating mga kababayan. Pero dito nating umpisahan, sino ang nagpalayo sa iyo ng Adonis? Ang nagpalayo talaga po sa akin ay ang mother ko. Adonis, kasi po nung bata po ako, ay iniisip po ng mother ko noon na ano kaya magandang ipangalan. Kasi 2 years po talaga ako, iniwan na po ako ng father ko. Merong panahon sa iyong buhay, Adonis, na napunta ka sa pagsusugal. Doon nga natin umpisahan. Kasi po nung una po talaga, ang bisyo ko talaga po noon ay nagsusugal po ako. Pero hindi naman po ako lulong sa sugal. Minsan po ako po ay nagkakasino, pero sa loob po ng isang buwan lang yun. Minsan lang po ako po ay nataya sa wedding, nagsasabong. Kaya po naisipan ko po noon na hindi maganda pala ang pagsusugal. Kasi naisip po lagi pong talo. Yung kinikita ko minsan sa jeepney driver, napupunta sa halip na sa pampamilya, ay napupunta pa sa bisyo ko. Kaya iniisip ko po na alisin ko na yung bisyo ko ng sugal at itulong ko na lang sa aking pagiging isang jeepney driver. Okay. So, noong panahon na yon, nagmamaneho ka na ng jeep? Nagpisa po ako na pagmamaneho po ng jeep ay 2012. Pero bumili po ako ng sasakyan ay 2001. Okay. Dahil ikay nag-OFW rin, hindi ba? Naging seaman po ako noon, seaman po. Ang ipon mo doon ay nagamit mo pambili? Nung 2001 po, bali bumili po ako ng jeep, tinulungan po ako ng mother ko na pambili po. Unang sakay ko po ng barko noon na ang nag-joke po sa akin noon yung aking tiyuhin na sabi, huwag mong bibili ng private at hindi kami papayag. Ang bilhin mo yung jeep, papayag kami kasi nakakatulong sa iyo. Ay noon pong tama nga pala po ang sinabi ng tiyuhin ko, ang na-advise na ang bilhin mo yung jeep. Pag naman po ako'y bakasyon, sa pagiging sima, nag-extra po ako ng pagdadrive. Nung jeep na inyong napagtulungang bilhin? Yes po, yes po. Pero napakaganda siguro ng iyong relasyon sa iyong ina. Yes po, mahal na mahal po ako ng mother ko. Kwento mo nga. Dahil po kasi po, nung mother ko po ay nung malakas pa po siya, talagang tinutulungan po niya ako kung anong problema ko, kung anong mga pangangailangan ko. Binibigay po ng mother ko sa akin. Anong hanap buhay ng nanay? Teacher po. Retired teacher. Ano yung pinakamagandang leksyon na iyong natutunan sa iyong ina? Ang pinakamagandang leksyon na natutunan ko sa aking po magulang ay talagang ako po pinasasaya po niya na nung ako po nag-aaral na nagagalit po sa akin ng magulang ko dahil yung aking pong konting baon pa nung po ako'y college pa na pinagsusugal ko pa yun eh. Opo, kahit may 250 pesos po ang baon ko doon isang linggo. Minsan po wala na akong matitira. Yung pong uso pa po noon ng mahjong. Noong pong college talaga po ako noon. So nag-umpisa yung iyong pagsusugal, hindi man lulon, pero yung fascination mo, ika nga, doon sa pagsusugal ay nag-umpisa, nasa school ka pa. Nasa school. Ano ito? Sino ang nag-influence sa'yo doon? Mga kaibigan, nakikita mo sa environment mo? Bakit ka napunta doon? At bakit gusto mong manalo ng pera? Wala naman po. Bakit nga po ako nalulong sa mga ganon? Gusto ko po, hindi ko po malubos maisip bakit nga po ako nagsusugal. Hindi ko po din maisip bakit ko ginagawa ito. Total, wala naman akong patutunguhan. Talagang napunta ka lamang doon? Napunta lang po ako doon. Hindi dahil sa ginagawa ng mga kaibigan mo, o di kay mga kamag-anak, o di kay kapitbahay, hindi mo na kikita yon. Ikaw lang talaga? Ako lang talaga po. So masasabi mo, dahil marami ang nakikinig sa ating pag-uusap, na pag ikay nagsugal, mas marami ang talo. Correct po kayo. Mas lamang po ang talo. Ano ang payo mo doon sa mga taong, yun ang mindset, di ba? Natalo sa sabong ngayon, babalik ako sa susunod na linggo at ako'y tataya at mananalo ako. Ang maipayo ko po sa ating mga nagsusugal. Huwag ka nang bumalik dahil talo ka. Huwag na po kayong bumalik at lagi po kayong talo. Ang pinaka-the best po lang ninyo para po kayo manalo ay ang tumigil po kayo ng ating pagsusugal. At yun ang nangyari sa iyong buhay. Yes po. Paano ka nagdesisyon na ayoko na magsugal? Noon pong pandemic po, nauso pa yung online eh. Nasabong, na tumataya po kami mga jeepney driver, ako pa nagdadrive noon. Kung ano kaya ang gawin ko na lang eh, yung aking pinapatalo sa sugal,
tulong ko na lang sa aking pagiging jeepney driver. So doon mo naisip na kaysa naman itaya ko, kaysa naman isabong at itong its ko, iibili ko na lamang ng mga bagay na makakatulong sa kapwa. Correct po. Anong una mong binili? Paano mo ginawa? Sa totoo lang po, sir, doon po ako nag-umpisa talaga po, 2017. Nagbigay po ako ng libre sakay sa mga senior citizen, PWD at buntis. Sa loob po ng 2 taon ng pagpapalibre ko pong yun, napansin naman po ako ng aming LGU ng Batangas City, biligan mo po ako nila ng parangal. Pagkatapos po noon, noong 2019, bigla pong na-stop dahil nag-pandemic naman po noon. Pero nung una mong ginawa yun, para sa mga buntis, para sa mga PWD, paano mo ginagawa? Ina-announce mo? May placard ka na nagsasabi? Paano mo ipinaalam sa tao na meron kang ganun? Nagpagawa po ako sa computer shop. Ginastusan ko po talaga yun. Nagpapalaminate talaga po ako. Nakalaminate po sa jeep ko, tapos akin po pinapaskill sa jeep. Napakaganda naman. So nag-umpisa yon, hindi ka naman nalugi? Hindi naman po ako nalulugi. Nung panahon pong yun ay medyo maliit pa po ang pamasahe noong 2017 hanggang 2019 eh. Medyo okay pa po ang kita ko noon, kahit kaunti lang po kinikita. Tapos po noong 2024, dyan po ako nag-isip ulit ng ano kaya ang maganda ko uling maitulong sa tao na para mapasaya ko ang mga tao. Doon po ako nag-isip na magbigay ng tubig. Ng free mineral water. At least wala ka talaga pong bayad kahit piso. Libre talaga po yung sarili ko pong bulsa noon. Nung Mother's Day, Mother's Day to, magpapasaya ko ng mga tao na bibili ako sa supermarket. Lahat po libre yon. Sarili ko pong bulsa yun, pati mga lahat po talaga nung Mother's Day, nagpasaya pa talaga ako ng tao na todo viral po yung jeep ko noon na sa ganda po ng comment ng mga pasahero sa akin noon. Oo, dahil hindi lamang libre ang tubig, ang pamasahe lang ang... Libre po yung Mother's Day lang po, lahat po Mother's Day. November, nag-isip na naman ako ng paraan kung anong pagpapasaya sa mga tao. Yun naman po, 2024 ng November, nagbigay naman po ako ng kada buwan, lahat po ng mga may birthday ng may buwan na yun, libre. Napakaganda naman. Kumusta naman ang kita mo? Ay di, pinagbabudget ko lang po yung kita ko. Ay ito, para hindi sa pamilya. Hindi nagre-reklamo si Mrs.? Hindi naman po. Dahil mga bayarin po sa mga bahay, kahit po paano, nagagawa ko din ng paraan kahit wala po kaming ipon na pinagkakasya ko po yun. Pagka po wala, minsan po may natutuwa pa po ako, sir, nagbibigay po sa akin ng sponsor ng tubig. Diyan po ako natutuwa. Na hindi ko po makakilala, mga OFW, mga pasahero. Hindi ako lumupituan-tuwa na ako'y napapayak na ay ayos, hindi na ako bibili ng sarili ko sa bulsa manggagaling at galing na sa mga tao. Yun po, pagka naubos na po yung sponsor ng tubig, di sa akin na pong bulsa, pinagbabudget ko po. Pwede talaga tayong magtulungan. Pwede talaga tayong gumawa ng sarili nating mga hakbang para mas maganda ang ating buhay. Ano ang iyong mensahe sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating kwentuhan? Ang mensahe ko po sa mga nanonood ngayon ay sana kahit sa kaunting paraan kayo po magpasaya sa mga tao. Doon po sila kahit sa kaunting paraan magbigay po tayo ng tulong. Kung mayroon po kayong kakayahang magbigay ng tulong, magbigay po kayo sa mga nangangailangan. Ako'y sigurado na proud ang iyong ina. Yes po. Hindi, napakaganda dahil ang daming maaapektuhan nitong kwento mo na hindi ka kinakailangan maging bilyonaryo para makatulong sa kapwa. Yes po, hindi ko po kailangan maging bilyonaryo, maging mayaman. Ang kailangan po tayo magpasaya ng mga tao. Inuulit-ulit mo yan, magpasaya sa kapwa. Yes so po. Hanggang ngayon patuloy pa rin na ikay nagmamaneho? Patuloy pa rin po magmamaneho. Hanggat kaya ko po magpasaya ng mga tao, gagawin ko po ang pagpapasaya sa mga tao. Hindi na po mawala sa akin yan bilang isang jeepney driver. Mabuhay ka. Mabuhay. Hindi ka lamang Adonis sa panglabas. Adonis ka sa iyong kalooban. Salamat po. Maraming salamat sa iyong pagdaan sa amin dito sa Cayetano in Action. Salamat po sa inyong pag-invite din po sa akin. At maraming salamat po sa Cayetano in Action at sa buo po ng staff. Maraming salamat po sa iyo. Hindi ko po ito malilimutan hanggat po kayo nabubuhay dito sa mundo. God bless you po sa inyong lahat, sa mga staff. Maraming salamat. Sabay-sabay nating sabihin, mabuhay si Adonis, 1, 2, 3. Mabuhay si Adonis! Salamat po. Salamat po. Hello mga ka-CIA, andito ulit tayo sa ating Attorney Yes or No. Maritim, ano ang mga tanong na meron kayo para sa amin? So yun, hi Attorney Mikey, Attorney Ben, and Attorney Sari. So first question po ang nagpapatanong ay isang babae, isang private employee po siya ng
high-profile law firm. So ang question niya is, makatarungan ba na tinanggal ako ng ganun-ganun lang dahil hindi siya pumasok ng Sunday? So ganito po yung context. Nagkaroon siya ng rule sa sarili niya na parang, hindi ako papasok ng Sunday dahil nakaka-stress mag-work from Monday to Saturday. So syempre nakakapagod nga naman. So parang sabi niya, at all cost, hindi ako papasok ng Sunday. So may pagkakataon na tinawagan sila ng boss nila na, you need to report to work dahil may nasirang pipe sa office, so nagbabaha. Ang mga importanteng documents kailangan nating isave, sabi niya ganyan. So parang sabi niya, nagmatigas siya, parang ayoko nga mag-work, papapasukin niyo ako, paid ba yan? Kahit triple pay to, double pay, di ako papasok. So ganito po nangyari, Monday, pumasok siya. Ang linis ng desk niya. So naisip niya, dahil baka nagbaha lang or dahil nga may nasirang pipe, baka nilipat yung gamit niya or tinabi para wag mabasa. Na nagtanong siya sa admin, sinabi daw sa kanya na, ano inalis ka na kaya tinanggal na po yung mga gamit mo kasi hindi ka pumasok kahapon. So parang syempre siya, gulat na gulat siya, parang ganun lang ba yun? Tatanggalin ako? So tama po ba yun? Yes or no? Ang sagot ay no. Hindi tama na bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. Pero based sa kwento mo, ang masasabi ko lang, sana all may rule na bawal mag-work ng Sunday. No? Kahit bumabaha na yung kumpanya, push pa rin siya dun sa rule niya. Pero ayon sa batas kasi natin, sa totoo, pwede talaga siyang papasukin ng weekend. Kasi under the labor code, lalo na kapag may emergency situation or any special circumstance na kailangan ng presensya mo doon para ma-prevent yung any loss or damage doon sa kumpanya mo, pwede ka talaga papasukin. Ang problema lang doon sa tanong or sa case na shinare mo sa amin, hindi siya nabigyan ng due process of law. Kasi under the labor code, kailangan bigyan siya ng 2 notices and bigyan siya ng chance na makapag-explain. So yung first notice, pag binigay yun dun sa empleyado na yun, dapat nakalagay doon na, ito yung violation mo, hindi mo kasi ito ginawa, kaya anong rason mo dyan? So yung second doon is hearing, pwedeng ipatawag siya sa kumpanya or bigyan lang siya ng pagkakataon na kahit isulat niya yung explanation niya dun sa pinapatang sa kanya na mali niyang ginawa. And yung pangalawang notice, dito na nakasaad kung ano bang naging desisyon ng kumpanya. Tatanggalin na ba siya? Isususpend ba siya? So yun, kaya ang sagot dun sa tanong mo ay, no, hindi pwedeng basta ka lang tanggalin. Okay, thank you po. And yung next question, same din. Employee din po siya. Ito naman, medyo bago pa lang sa company. Wala pang 6 months. At ang question niya, kung pwede ko bang i-complain yung boss ko dahil sobra siyang magmando sa akin, I am verbally abuse, parang tama ba to? Bago pa lang ako. So, yun po yung question niya. So, ito naman po yung context nun. Ang dami daw pinapagawa sa kanya. Parang kahit tingin niya, hindi ko na scope tong trabaho to. Bakit inuutos mo sa akin? I didn't sign for this. Sabi niya ganyan. So, parang gusto niya i-complain yung boss niya and sa HR. Pero tama po ba yun na kahit hindi pa naman regular, di ba, pag 6 months po, parang gagawa agad siya ng ganung move? Kung tama yun, kung naisip niya na i-complain agad yung boss niya sa HR. Yes or no? Ang sagot sa iyong katanungan ay yes. So kahit wala pang 6 months yung empleyado at babago pa lang siya sa kumpanya, may karapatan siyang magreklamo sa HR or sa DOLE regional offices or pwede rin sa NLRC kapag nakakaranas siya ng harsh working conditions. Under our labor code, ang employees are entitled to just and humane working conditions. So kapag hindi ito na-provide ng employer, pwedeng magreklamo ang empleyado kahit hindi pa siya nakakaabot ng 6 months. Oh, okay po. Thank you. Ako naman po may katanungan. Attorney, meron po kasi ako nakong tanong. Pinapatanong po nung nanay na may asawang OFW kung pwede daw niyang ireklamo yung asawa niya sa OWA. Kasi ganito po yan. May asawa po siyang tiga-Europe. Ngayon po, kasal po sila, may 3 po silang anak. And then po, nagpapadala po yung lalaki ng 20,000 buwan-buwan. Ngayon, after 2 years, natigil ito kasi nga, sabi ng lalaki, hindi daw siya makaipon. Nalaman nung nanay na may kabit yung asawa niya, kaya pinapatanong niya sa atin kung pwede niya po itong ireklamo sa OWA. Yes or no? So yes, pwede niyang idulog ang kanyang concern sa OWA dahil ang OWA ang ating Overseas Workers Welfare Administration at sila ang inaatasan ng ating batas na pwedeng dulugan ng lahat ng concerns ng ating mga overseas Filipino workers. So lahat ng ating bansa ay mayroong OWA at sila ang primary na pwedeng lapitan ng ating mga OFW dahil nandoon sila sa mismong bansa na iyon. Pero dahil ang kanyang concern ay may kinalaman sa suporta, kinakailangan pa rin niyang mag-file ng kaso dito sa Pilipinas.
dahil ang support cases ay dapat na dito dinudulog sa ating korte dahil ang OWA ay administrative lamang. So wala silang power bilang korte na magdesisyon o na magpataw ng parusa o magbigay ng mga civil damages o kaya i-impose ang suporta. Thank you po, Attorney Sen. Thank you. At dahil Bonifacio Day ngayon, espesyal ang pagbisita ng Team Cayetano in Action with Boy Abunda. Alam nyo ba na ang ama ni Andres Bonifacio ay taga-Taguig? Ngayong gabi, dito tayo magpapasaya. Lilibot ang maritim sa Taguig para maglaro ng Alan Pia Pick at mamimigay ng papremyo. Kaya kapag narinig ang katok, buksan ka agad ang pinto dahil good vibes at regalo ang dala nila. Tara sa Alan Pia Pick, Barangay Sugod Bahay. Mahal kong Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao. Kuya Alan, Tito Boy, Ate Pia, andito po tayo ngayon sa Barangay Hagonoy, Taguig City. Magbibigay tayo ng papremyo. Magkano ba ibibigay natin, Nanay? 5,000 pesos. May kasama regalo sa mga mananalo at sa mananalo ay 3,000 pesos. At may kasama ka pa rin regalo. Kaya huwag na natin patagalin pa, Richard. Let's go! Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Alan Pia Pick, 3,000 pesos! Alan Pia Pick! May 3,000 ka pa rin? Wow! Panalo pa rin! Alan Pia Pick, 3,000 pesos! And Alan Pia Pick, 5,000 pesos! And Alan Pia Pick, 3,000 pesos! At meron ka pa rin regalo! Magandang araw, Barangay Ligid Tipas ng Taguig City! Kaya naman, wag na natin patagalin to. Tara na! Let's go! And Alan Pia Pick, 5,000 pesos! And Alan Pia Pick, 5,000 pesos! And Alan Pia Pick, 3,000 pesos! 3,000 pesos! Regalo! Alan Pia Pick, 5,000 pesos! Alan Pia Pick, 5,000 pesos! At meron ka pang regalo! Ang Team Cayetano in Action with Boy Abunda ay nagpapasalamat sa Barangay Hagonoy at Ligid Tipas sa siyudad ng Taguig na nagbukas ng kanilang mga pinto at nakipag Alan Pia Pick. Sa atin, ganyan ang mga Pinoy. Bukas puso, bukas palad, at laging handa sa anuman darating, lalong-lalo na kung ito ay saya at papremyo. Bago ako magpaalam, babatiin ko muna si Casto. Talagang parang second father ko yan. In fact, nasabihan ako ng tatay ko before, si Castolo bang yung tatay? So si Castolo talagang nag-aalaga sa akin. Nag-umpisa yan na hardinero, driver, tapos nag-aalaga ng buong pamilya na, happy birthday, Casto, we love you. Happy birthday. Anyway, so magpapaalam na tayo at ipapaalala ko ang laging sinasabi ng aming yumaong ama. Huwag magpaapi. Alamin ang batas. Dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. See you next week. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo